At ang pangalawang sumambulat sa atin ay yung mga honorable mention at valedictorian na dumisgrasya ng ating mga fiscal situation. At nagulat po tayo, kahit po ako, no, on a personal note, hindi ko po sukat nakalain na magkanda lubog-lubog tayo sa mga regular na obligasyong ating dapat binabayaran. No? At ito po'y umabot sa suma total na halos negative 10.2 billion pesos of commercial obligation. At hindi ko naman po kinukubli na nung unang termino ko naman, ako naman po ay umaccess. No? At kinuha ko ang resources ng National Government Financial Institution, katulad ng Land Bank of the Philippines at ng DBP. Pero magkaibang bagay po yan. Para po siguro may mga nanonood naman na nauunawaan na ang iba ang ibig sabihin ng commercial obligation at saka yung ating fiscal obligation sa mga financial institution na in-access natin na siya namang bagay na may pagkukunan talaga dala ng Mandanas ruling. At yun ay ginamit natin sa kasagsagan ng pandemya. At bagamat pandemya noon, at least tayong lahat ng mga nanonood ngayon at mga tagalungsod, at least hindi tayo nakaranas ng gutom sa loob ng 8 buwan. No? Nung kasagsagan ng pandemya. Lahat kahit paano may napagharimunan. At patuloy natin na isakatuparan ang mga paggawaing bayan, eskwelahan, ospital, at kung ano-ano pa. Kung ano-ano pa man na kapakipakinabang sa ating mga mamamayan. So, magkadalawa po yun. But then again, nakakagulat talaga yung commercial obligation. Ano ba yan para sa madalit salita? Ayan po, kalimbawa si Judith. No? Si Judith, na madalas nyo ring namimit. No? At pinapadalang kayo ng sulat at nandun ang kwentada ng inyong kuryente, tubig, telepono, and so on and so forth. Mga gastusin sa bahay, mga grocery, mga pambili ng gamot, katulad ng binibili ng maintenance ninyo. Those are the things that what you call commercial obligation. At yan ay umabot talaga sa 10.2 billion pesos. But now, those are two major problems. On top of sa pagsasaayos ng pamahalaan muli, no, ay talaga pong napakalaking bagay po ng fiscal challenges ng ating lungsod. Ngunit, salamat din naman sa Diyos. Minsan, ipinagpapasalamat ko sa Kanya na yung ibinigay sa aking karanasan na nung ako'y bata pa, na sanay sa salat ng buhay, or kinakapos lagi, or hindi lang kinakapos, walang-wala. At awa ng Diyos, sa pagsisikap, na iraos ko ang aking sarili, na itaguyod ko ang aking sarili. Siyang naging pamantayan ko din bilang inyong ama ng lungsod ng Maynila, na itaguyod at ibangon muli ang ating lungsod. Kaya po, nais kong magsimula on how we did together restoring fiscal order and confidence. Simula po noong July 1 to December 21, the city generated 10.8 billion pesos in real property taxes, business and other local revenue or collection. 2.4 billion in net national tax allotment or NTA. 276 million naman from final tranches of the DBP loan of San Sebastian residents. Despite these inflows, cash flow was constrained by significant unpaid prior years obligation. Ito naman po yung isang term sa commercial obligation. Ibig sabihin, pagkakautang ng nagdaan. Yun po yun, no? Para sa madalit salita. That I inherited
in the previous administration, requiring strict prioritization and fiscal discipline. Kung maririnig nyo ko minsan sa mga public engagement, yung sinasabi ko po sa inyo na pipilitin ko pong magsino. Yun po yung fiscal discipline. Bagamat ganoon, ang ating sitwasyon, minabuti ko pa rin unawain kayo ng mga nagbabayad ng buwis. Kaya pinakiusapan ko ang Konseho ng Maynila to pass an ordinance for the declaration of general tax amnesty. Inuna muna natin ng tao bago ang pamahalaan. At dahil po dyan, simula July to December 18, umabot po sa 439 million pesos ang nakolekta natin na hindi nakokolekta nung mga panahong nagdaan. At yan po ay napakinabangan yung kaluwagang ibinigay ng batas na yan na ipinatupad natin hanggang December 31 ay umabot po sa 24,276 taxpayers ang nakinabang, nakatikim ng kagaangan sa kanyang legislation. Salamat sa inyo. I'm happy to be of service. At 100 million naman po ang ating nakolekta from August to September to 160 million per month naman, October to November. Halos 185 million pesos ang naibalik sa palad ng mga taxpayer. Kasi kung wala pong general tax amnesty, yung 439 plus 185 million, pati yun tatangananan o kukunin sa inyong mga bulsa. Ngunit dahil sa tax amnesty, ayan ay naibalik sa mga nagbabayad ng buwis bilang katipiran or what you call savings sa inyo. Kaya muli, ako ay taus-pusong nagpapasalamat at dahil dyan, naging matagumpay yung una nating fiscal reform. Pero ito yung fiscal reform, not internal, but external because ang direct beneficiary at mararamdaman agad ng mamamayan. Nag-improve po ang ating collection efficiency. Our general fund collection from January to December 21, 2025 ay umabot sa 16.1 billion or higher on the same day, the same timeline ng 9.32% in 2024. Ibig sabihin, dahil sa masinop ang pagkolekta at yung drum ay yung mga butas na lagyan ng bubble gum, kung tawagin nga namin bubble gum, para hindi po tumagas at unti-unting mapuno ang drum at ito'y magastos sa serbisyo sa taong bayan. Tumaas po ng 9.3%. Apples to apples. Parehong gobyerno, City of Manila. Parehong numero ng taxpayer sa lungsod ng Maynila. Pero magkaibang mga grupo ng tao ang namahala, tumaas po ang ating koleksyon. Salamat sa ating mga empleyado ng ating lungsod. Kung titingnan naman po natin ang efficiency collection ng January to June, which hindi pa ako yung mayor, ay nasa 60% lamang. Ngunit nung July to November alone, ay umabot po ng 83.4%. This resulted into 1.4 billion in excess collection versus 2024 levels. Ayan po. Ngayon po, ay dahil dyan, unti-unti nating inaayos
Kung maalala po ninyo, no, katulad na nabanggit ko na a few minutes ago, meron tayong obligasyon. Meron po tayong 11.9 billion total obligation. Out of that, 4.8 billion prior year's obligation settled. Ihimay ko lang po ng kaunti, no? At in layman's term. Ibig ko sabihin, wala tayong pera, inayos natin yung fiscal discipline, kinolekta ng maayos, pinagaangan ang taong nahihirapang hindi nakababayad. Suma total, sa loob lamang po ng 5 buwan, nabawasan natin yung lumang obligasyong iniwan sa atin or what you call prior year's obligation na umabot ng 4.8 billion pesos na po ang nabayaran natin